ngayon, ikaw yung magpakababa. Pero ginawa ko yun, lumukot ko sa Panginoon, hiningi ko ang kanyang presensya, ipinikit ko aking mga mata. At doon naramdaman ko yung sa sarili ko, para pag ang aking ang likod ko ay may mga naggaganyan ng malalamig. May natumutuloy sa mga malalamig sa akin para masulis ko, mag-ako yung yun ang aking naramdaman. At saka, nung pakikipagtagpo mismo sa Panginoon, ang kasaaktiwin pagka nakaharap mo, mamamatay ka. Pero naunawaan ko yun. Naunawaan ko, yung pala, ako yung mamamatay, ang aking dating pagkatao. Sinarawan ko ang aking pagkatao doon, ako yung mamamatay ngayon. At doon sa paglalarawan na yun, ay gano'n niya, pinapawisan ako at may mga malamig na parang umaaral sa akin. Ako ay, yun yung first day. At yung sa second day, sabi niya, marami pa, hindi lang yan. Sabi ng facilitator, ito mas mahigpit, ikaw daw yung nakaroon, lilipad ka. Pero ito naman ang naramdaman ko nung kanya-kanya eh. Kanya-kanya ipararanas ng Panginoon kung paano kakataragpuin niya. Doon sa padalawa na yon, ng araw na yon, ay ibig sabihin, sabi ng mga kasama, itaktak mo na. Yes. Lahat ng mga kasalanan mo. So, ang kinakailangan talaga para ikaw ay maging malinis sa harapan ng Diyos, ay i-down mo talaga ang sarili mo. At doon ay hindi lang ako lumuhod ng unang day, inihiga ko na sa Kanya. Inihiga ko na. At inisip ko, anong mga kasalanan ko ba doon? Tama yung kay brother, na talagang ipaalaala sa iyo kung mga kauna-una mo pa mga pagkakamali sa buhay. Ipaalaala sa iyo. At noong ako'y napahiga na sa Panginoon, at doon ay hiningi ko ang kabuuan na aking pagkatao ko'y pagilimin. Hiningi ko sa Kanya. At naranasan ko ako'y namatay. Dahil sa pagkuha ko kayo, dahil kinakailangan ikaw ay kumbaga sa isang figure, ang Panginoon ay isang dagat, dahil sinasabi, kung ikaw daw ang kasalanan mo isang barko, ang kapatawaran naman ng Diyos ay karagatan. So, ako isang tao lang na nasa ibabaw ng karagatan, na ang Panginoon ng Diyos ay isang dagat, na ako'y nakahiga nun, humihingi pa rin, ako'y humihingi ng kapatawaran, at itinataas ko ang aking kamay, dahil ang Diyos ay naroon sa nagpapakababa. Amen. Doon mo siya mararamdaman pagka ikinagpakababa talaga sa Kanya. So, nung ako'y humiga ng ganyan, sabi ko, ako'y puspusin muna. So, ako'y lumubog. Yun ang pagkakasistema yung paglabas. Ako'y lumubog. At sino kang mabubuhay doon sa ilalim ng tubig. Di patay ang pakiramdam. Doon sa pagkakahiga ko, may pikit na tulad. At naramdaman ko, ito ay ako nga'y patay siya siguro. Dahil ako'y parang may sumakit sa akin dito, sa kaliwa. Sa kaliwa ng aking dibdib may sumakit sa akin. Sabi ko, ito na. Ang Panginoon Diyos dito namatay ang Panginoon Diyos eh. Yung saksakin dito. Sa dibdib na to. So, ginawa ko, isinalarawan ko ang sarili ko sa Panginoon Diyos na talaga ako'y namatay. Naku naman, ang naramdaman ko'y hagul-hula na katabi ko. Ito na nga, ganito pa ang naranasan ng patay. Hagul-iyakan, hagul-hula, pero ang alam ko lang, ako lang sa sarili ko ang nakahiga. Ano pa, ang aking ibig kong sabihin doon ay ako ay, yung pagkakalubog na yun, ay huwag niya yung pagsarili ko ang makita ko, kundi ang Panginoong Diyos. Ang karagatan na lang ang makita sa akin. Yun ang impression ko sa pag-unawa. Dahil hindi ko sa Panginoon ang pag-unawa eh. Nung ako humingi ko ng sa Banal Espiritu, bigyan mo ako ng pag-unawa ng inyong katuruan kung paano ako. At kung ako'y gagamitin mo, ay may pahayag po ang salita ng ang mga tao eh, mabiyayaan ng kanyang salita. Yun ang hinihingi ko kanina. At doon sa pagposto, so, siyempre, kailangan mabuhay. Siyempre, ako naman ay tumindig na at ramdam ko sa sarili ko na talagang pinuspusok ng spirito. Kung pagkakataong mamatay na yun. And then, humingi naman ako sa kanya ng powers. Humingi ako, at tumaas pa rin kita para sa'yo. So, humingi ako ng itinaas ko ang kamay ko. Panginoon, ito ang hinihiling ko. Doon sa pagtaas ko ng kamay kong ganyan, may kamay akong nakahawakan.
At siguro, facilitator rin. Oh, pero, ganun naman ko, ibinaras ko siya. At yun kasi ang hinihingi ko. Yung, doon, ang puntos ko, yung pagkakagrasp ko sa kanya, doon kumilabot ang katawan ko. Nabot ako, ang aking buhok ko ni parang... at kako, maraming salamat sa Diyos at pero ano pa, nung tapos na, ay kako, tapos na, okay na, masarap na ang pakiramdam ko. Masarap na ang pakiramdam ko. Umuwi na kami. Yung pag-uwi na namin, hindi pa nakasabi, no? Yung pag-uwi na namin yung doon sa train na lang yung isang napakahalaga. Noong ako ay pumunta ng 40 ba, 7:30 yung train ko. Ay, nung ako'y pumunta, 9 minutes na lang buhat ng brother Arman ako. Nagmadali rin ako, baka ito abutan ko. Pero, sorry, malayo pa ako. 7:30 na. Pero, bumila ako ticket at parang yung sunod na lang. Ay, glory to God. May 7:36 pala. So, yun, awali ako ng 40. At ito, ang matutal ng lahat, ay kapag ikaw ay puspos at ramdam mo ang kasama mong Panginoon, ang iyong kalooban ay panatag at Allah. Kahit makalit ang asawa, hindi ka rin. Walang papasok sa puso mong galit. Ang natin yung Panginoon. Dahil hiningi yun sa Panginoon. Oh, praise the Lord. Ay, ito na lang po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ako po ay nakasama uli doon sa retreat na iyon, Encounter God Retreat. Marami po nakakaalam na ayaw ko talaga ayaw ko na ulit umulit pag-encounter. Dahil una, nakapag-encounter na nga ako. Pangalawa, sabi ko nga, mag-encounter na naman. Paglabas, wala naman na bago. Dahil pa yung mga hindi nag-encounter. Yun ang aking kaisipan. Pangalawa, sabi ko, ang dahilan kung bakit ayaw ko sa malayo, sabi ko nga po bakit ba naman sa malayo pa dadalhin, hindi pa dito mag-encounter para hindi magastos at saka hindi abala, hindi pagod. Pero nasagot po yun sa encounter. Kasi, ang kagandahan pala nung marami kayo, iba't iba, hindi kayo magkakakilala, yung pong testimony, sa testimony sa first day, yung unang testimony ng mga kasama namin, yung palang problema ko, compare doon sa problema ng iba, na akala ko gabundok na yung problema ko, gatultok lang pala. Pero, yung mga taong yun, na ubod ng lalaki ng mga problema, natutong isuko sa Diyos ang problema nila. Nakatagpo sila ng kapayapaan. At ako anak ng Diyos, ako pa anak Kristiyano, tumanggap sa Kanya. Ako pa kaya ang hindi tulungan ng Diyos sa aking mga problema. Yun po yung nasagot sa first day. Tapos nasagot din po yung tanong ko na bakit ba naman kung saan pa pumupunta. Ang kagandahan po pala na encounter na iba't ibang tao makakasama mo, doon pa lang sa mga testimony nila, mabibless ka na. Kasi makikita mo na kung paano kumilos ang Diyos, hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay din nila. At yun nga po, sa first day, yung forgiveness, yung forgiveness po, talagang isinuko ko lahat yung aking mga kasalanan. Second day, lalo na po yung sa inner healing and deliverance. Talaga pong ako'y nagpakababa sa harap ng Diyos, hiningi ko ng tawad, hindi lang ng aking mga kasalanan, kundi 10 ng aking pamilya, yung mga nakaraang henerasyon at yung mga susunod pa. At ako po ay naniniwala na ako, ang pamilya ko, pinatawad na ng Diyos. At yung kanyang muling presensya ay nasa akin. At ipinaunawa din po sa akin doon sa encounter, yung pinaka-importante, na ang presensya ng Diyos nasa akin. Pero paglabas mo, doon makikita, doon magmamanifest, at dapat yun ay nagmamanifest sa aking buhay, at dapat nakikita. At ano po yung makikita? Ang naunawaan ko nga po, yung bunga ng Espiritu. Hindi yung aking sarili. Kasi ako'y napunuan na niya. Yung banal na Espiritu ay nasa akin. Dapat, yung bunga ng Espiritu na nasa aking buhay ay makita. Yun po ang naunawaan ko sa encounter. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos na
kami pong 5 ay naka-attend doon sa Encounter God Retreat na yun. Binabalik ko po ang papuri at salamat sa Praise the Lord.